Sa pagmamahalang nakatakda para sa mga pusong ang nais ay maging masaya, guhit ng kapalaran ay sadyang itinakda para lamang sa isa't isa. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa panahong kailangan nating gawin ang nararapat, hindi ako papayag na muling maganap ang katulad ng sa nakaraang puso ang labis na masasaktan. Simula nang makita ko ang babaeng pakakasalan sana ni Damian, bakas ang kalungkutan sa kanyang mga mata at mula sa mga ngiting nagmumula sa labi niya, bakas ang kalungkutan sa bawat niyang paghinga. Alam kong di rin niya kagustuhan ang magaganap na kasal. Subalit sa isang dako, nakikita ko ang mga titig ng isang binatang tila ba may lihim na pag-ibig sa isang dalagang kanyang tinatangi. Nauunawaan ko na ang binatang dukha na tila ba pastol ng mga kabayo na may lihim na pag-ibig sa babaeng kanyang ninanais. Ako ang dahilan kung bakit nawala ang babaeng ikakasal. Bago sila umalis sa bahay nila Damian, binigyan ko siya ng salapi at inutusang magpakalayo kasama ang babaeng tunay niyang mahal. Kaya ito, sa pagbalik namin, hindi na natuloy ang kasal. At si Alfonso, nag-away sila kanina ni Damian. Hindi ko napigilan ang mga nangyari. At sa pag-aaway na to, nilisan ni Damian ang tahanang ito at nangakong di na magbabalik kahit magunaw man ang mundo. Kaya ito, naiwan akong kasama si Alfonso. Nasa loob lang siya ng silid niya habang ako inaayos ko ang mga gamit ko dahil bukas ng umaga aalis na rin ako sa tahanang ito. Gusto ko na lang kasing maging masaya sa mga huling sandali ng buhay ko. Nagawa ko na ang mga dapat kong gawin. Kaya pipiliin ko na ang maging masaya. Paalam, Alfonso. Bukas ng umaga, paggising mo, wala na ako. Ingatan ka sana ng langit at gabayan ka sa daang tatahakin mo. Ito ang tanging hiling ko para sa'yo. Mula sa gabing tila ba kalungkutan ng hatid sa bawat sandali, sa kahit huling sandali, gusto kong makita si Alfonso bago ako lumisan. Nagtungo ako sa harapan ng kanyang silid. Marahil natutulog na siya, kaya agad akong sumilip sa may pintuan. At mula sa loob ng silid, nakita ko si Alfonso na tila ba mahimbing nang natutulog. Huling sulyap sa taong minahal ko. Huling sandali sa minsang nagpadipok sa puso ko. Paalam, Alfonso. Maaga ako nagising.
Kasi pilin ko yung Isagani. Alagaan ko si nanay. Kaya nga lahat ng ginagawa niya dati, ako na ang gagawa. Nagpainit na ako kaagad ng tubig at eto, nagluto na din ako ng kanin. At eto, nakakalungkot kasi naman, tapos ko nang mabasa yung lahat ng mga libro. At ang naiisip ko, isasauli ko na yung mga libro kung saan man ito galing. Tapos, ihiram na lang ako ng mga bagong libro kay Manong. Mabait naman si Manong eh. Kaya siguradong pahiramin ako nun ng mga libro. Kaya lang, dun sa huling libro na nabasa ko, may sulat doon. Ewan ko ba kung para kanino yun. Maganda ang sulat eh. Naiyak nga ako. Kaya nung matapos kong mabasa ang sulat, ibinalik ko na lang sa libro. Kung kanino man yun, sana magkasama na sila ngayon na masaya. Buti na lang at walang pasok ngayon. Kaya ito, pagkatapos kong magluto ng kanin, lumabas na ako sa bahay patungo kay na Manong. Medyo madilim pa sa labas. Sobrang aga ko ata. At ito, bit-bit ko na ang mga libro. Kaya naman habang naglalakad, ito, sa daan na ako'y nabutan ng liwanag. Kaya naman, nang makarating ako, sarado pa. Kaya naghintay ako dito sa labas. Kaya lang, bakit kaya ganun? Ang taas na ng sikat ng araw kaso di pa nalabas si Manong. Kaya ito, sisilip sana ako sa loob. Kaya lang pagdungok sa bakod, si Don Alfonso ang nakita ko. Na ito, tinawag ako bigla. Natakot ako, kaya ito tatakbo sana ako. Kaya lang, tinawag niya ako, tawag daw akong umalis muna. At ito, pinapasok niya ako sa loob ng bahay niya. Tapos, pinaupo niya ako sa may napakahabang lamesa at nagain siya ng tinapay at mainit na gatas. Bata, anong ginagawa mo dito? Kanina pa kasi kitang nakikita sa labas. Hinihintay ko lang po si Manong. Manghihiram lang po kasi ako sana ng mga libro. Ah, ganun ba? Ano ba yung mga dala mo na nakabalot sa tela? Mga libro po ni Kuya Isagani na ibinigay sa kanya ni Kuya Damian dati noong 6 na taon lang siya. Ipapalit ko sana ng bago. Nabasa ko na po kasi lahat ng to. Ah, ganun ba? Sige lang. Kumuha ka lang ng mga gusto mong libro. Lagi kang pupunta dito Kasi lahat na lang sila. Iniwan na ako. Mag-isa na lang ako at wala nang nagmamahal sa akin. Hindi po yan totoo. Mahal po kayo ni Kuya Damian. Kasi ako nga po, mahal ko ang tatay ko. Kahit hindi ko siya nakikita. Kung mahal ako, bakit ako iniwan? Marahil po may dahilan. Pero darating po ang panahon at magiging masaya po kayo. Naniniwala kasi ako na dapat lagi mong pipiliin na maging masaya. Nabasa ko po yan sa libro. Talaga ba, iho? Anong libro ba yung binasa mo? Parang gusto ko din basahin para maging masaya din ako. Teka lang po. Andito po. Hahanapin ko lang po yung libro na may sulat. Iho,
Anong sulat ang sinasabi mo? Yung libro po. May sulat akong nakita. Binasa ko nga po eh. Eto po. Dito ko po nabasa yung dapat piliin lagi natin ang maging masaya. Habang iniaabot ko kay Don Alfonso ang libro, bakit kaya parang natulala na lang siya nang mahawakan ng libro? At mula sa libro, ang una niyang ginawa ay binuksan nito kung saan nakaipit ang sulat na sinabi ko. At mula sa mga mata ni Don Alfonso, di ako pwedeng magkamali. Ang mga mata niya, parang tila ba babagsak ang mga luha. Pero bakit?